Naghahanap ka ba ng pagkakakitaan habang nag-aaral? O siya, sige magsaing ka na. Japanese rice para quality. Tapos hiwain mo yung spam sa 8 piraso. Bumili ka ng seaweed wrap at saka nori flakes. Tapos rice wine vinegar, kikoman, asukal, at saka QP mayonnaise and sesame oil. Tapos 5 itlog mga kamari-chef. Lagyan mo ng konting asin, i-mix mo siya. Tapos, huhugasan mo ngayon yung lalagyan ng spam. Habang inaantay natin kumulo yung tubig, hahaluin muna natin yung sinaing natin. That's 2 cups of Japanese rice with 2.5 cups of water. So, you're going to pour in the egg sa lalagyan na pinagtanggalan mo ng spam. Tapos, i-boil mo siya. Ayan, mahina lang yung apoy, tapos takpan mo, a jar lang para hindi magkatubig yung loob ng egg. Pag nag-start na mag-simmer din yung rice, pwede mo na rin takpan. Hinaan mo lang yung apoy. Now, let's make the glaze for the spam. You're adding rice wine vinegar, kikoman, tsaka sugar. Tapos, hahaluin mo siya and then pakukuluan mo ng konti sa isang pan. Bantay-bantayan mo yung sinaing. Lagyan mo ng sesame oil at saka konting rice wine vinegar kapag ganyan na yung consistency niya. And then, set it aside. Yung itlog naman, tignan-tignan mo din, i-check mo. Siguro mga 5 minutes in boiling water, pwede na yun. Ngayon, i-reduce na natin yung glaze na gagawin natin. So, pakukuluan natin siya saglit. Tapos, pagka medyo malapot-lapot na siya, pwede na nating ilagay yung mga spam. Ayun, patutuyuan mo lang siya mga kamari-chef. Ang sarap niyan, promise. So, medyo matamis, maalat, maasim. Ganun yung lasa niya. Hindi mo na kailangan prituhin yung spam kasi magmamantika naman yan mga kamari-chef. Okay, once you reach this slow bubbles na, patayin mo na kasi masyado naman siyang magka-caramelize. And saktong-sakto yan kapag na-reduce at naging glaze na yung itsura niya, luto na rin yung egg. Now, take it out of the water. Palamigin mo muna para mag-set siya. Kung gusto mong overcook, babad mo pa ng konti dun sa tubig na mainit. So, ngayon, in a separate bowl, titimplahan na natin yung rice. So, naglagay tayo ng nori flakes, tapos QP mayo, at saka sesame oil. Tapos, lalagkit na yan. And then, ayan na yung itlog. Medyo malambot yung loob yung gusto ko eh. And I sliced it into 8. So, kung mas manipis, mas marami kang mai-yield. Pag mas marami kang mai-yield, syempre, mas marami kang mabibenta. Depende rin yan kasi sa kung saan ka magbibenta. So, if you're selling sa lugar, kung saan budget-friendly ang kailangan mong gawin, syempre, titipirin mo ng onti yung mga sahog mo. O, i-mold na natin siya back into the lalagyan ng spam at ikakat natin into 2 yung ating sesame wrap. Ano nga yan? Roasted sesame wrap. Seaweed wrapper. Tapos lalagay mo na yung egg and then lalagay mo na yung spam. Tapos titiklopin mo, napakadali, 'di ba? So bago ka gumawa ng costing or bago mo paramihin to or pauntiin yung yield ng iyong gawa, kasi ang puhunan ko dito 1,000. Kailangan mong aralin kung magkano ba yung mga baon ng classmates mo. Malakas ang loob mo, tanungin mo sila diretso kung magkano baon nila. Kung nahiya ka naman at gusto mong mag-observe lang, tignan mo kung saan sila kumakain at kung magkano yung mga pinangla-lunch nila. So, doon mo ngayon malalaman kung bobonggahan mo ba yung iyong spam musubi or kung titipirin mo siya at gagamit ka ng ibang meatloaf, gaya ng, alam mo na, or hahanap ka ng alternative na rice, imbis na Japanese rice, gagamit ka ng iba, or imbis na gumamit ka ng rice wine vinegar, suka na lang yung gagamitin mo, mga ganong bagay. Kung namamahalan ka sa kikoman, edi gumamit ka ng toyo na normal natin. Basta ito, ang idea nito is, you're selling something quality. Actually, may mga napapanood nga din ako, manipis lang din yung seaweed wrap na ginagamit nila. Parang, they cut it into 8 strips. Pero mas masarap kasi pagka ganito. So, ayan mga kamari-chef, makikita mo, I made 8 pieces out of the 1,000 pesos that I spent to make puhunan for this. Pero doon sa 1,000 pesos na yun, syempre, marami pa yung kikoman ko, yung sesame oil ko, marami pa yung bigas ko, marami pa yung ibang ingredients. So, alam mo yun, nasa sayo na yan kung paano mo siya gagawin. Ayan. So, kaya ako gumawa ng video na to kasi yung panganay ko wants to sell sa school. Tapos sabi ko sa kanya, kailangan natin aralin. Social ba yung ibebenta natin? Or katamtaman lang? Or sobrang tinipid? Sabi niya, susubukan daw muna niya yung pinakamagandang klaseng spam musubi. Kasi, syempre, gusto niya, masarap yung ibebenta niya. Kaya, ito yung mga ingredients na ginawa ko. Pero, of course, marami akong tira-tirang sahog dyan. Kailangan ko lang magdagdag ulit ng meatloaf. Kumbaga, nagtetest siya ng kanyang target market. So, ito na yung ating finished product. So, ayun lang mga kamari-chef. Bye-bye!